Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nagkasundo ang Pilipinas at Cambodia na palakasin ang kooperasyon nito sa iba't ibang larangan. Sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet, pinalakay nila ang mga mahalagang issue na naka-aapekto sa dalawang bansa. Kahapon, lumagda ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos sa kanilang counterparts ng tatlong kasunduan. Kabilang rito ang mga kaugnayan sa kooperasyon ng paglaban sa transnational crimes, larangan ng higher education at air services. We also acknowledge the pressing challenges that cut across borders: human trafficking, cybercrime, illicit drugs, and other transnational threats. These dangers affect the safety of our citizens and the stability of our societies. It is in this spirit that we agreed to strengthen collaboration among our law enforcement and security institutions so that our collective response will be swift, coordinated, and effective. Hataw Balita ngayon! Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga negosyanteng Cambodian na mamuhunan sa Pilipinas, lalo sa mga sektor tulad ng consumer goods, edukasyon, healthcare at infrastruktura. Binigyan diin ng Pangulo sa CEO B2B Networking Table kahapon ang pagpapalakas ng ugnayan ng business leaders ng dalawang bansa. Muling tiniyak ng Pangulo ang commitment ng administrasyon na lumikha ng isang business-friendly environment. Sa ginanap na state banquet, binigyang halaga rin ni Marcos ang naging produktibong pag-uusap ng mga delegasyon bilang patunay ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at Cambodia. Hataw Balita ngayon! Itinanggi ni Senate President Vicente Sotto III na ipaliwanag kung ano ang dahilan sa likod ng papanya. Mas nararapat umanong tanungin ang apat na senador na kasama niya sa mayorya na sina Senators Panfilo Lacson, Loren Legarda at Juan Miguel Zubiri at Riza Hontivero tungkol sa issue. Samantala, sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na naitalaga bilang bagong Senate President pro tempore na walang kinalaman sa issue naman ng flood control projects ang pagkakatanggal kay Senator Francis Cheese Escudero sa kanyang pwesto. Walang ganon. Basta nagkaroon na ng change of leadership, pangkaraniwan naman ito, di ba? Hindi naman ito uncommon nangyari sa Senate. You know, in fairness to Senate President or former Senate President Chief, napaka-smooth ang transition. We went to see him and then we suggested that he administer the oath of the Senate President and he obliged. Ang ganda. Hataw Balita ngayon! Kinumpirma ng bagong Senate President na si Senator Vicente Tito Sotto na papalitan ni Senador Ping Lacson si Senador Rodante Marcoleta bilang chair ng Blue Ribbon Committee. Paliwanag ni SP Sotto, hindi miyembro ng majority si Marcoleta, kaya't ang posisyon ay ibibigay kay Lacson. Dagdag pa niya, hindi kailangang abogado ang chairperson ng naturang komite. Kumpiyansa si Sotto sa kakayahan ni Lacson na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Samantala, mananatili kay Senator Sherwin Gatchalian ang Committee on Finance. Isa rin siya sa mga sumuporta sa bagong liderato ng Senado. Hataw Balita ngayon! Lamang ng mahigit 30 minuto ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 2026 proposed budget na tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos bumoto ng pabor ang 56 na House panel members sa mosyon ni House Minority Leader at 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan na i-terminate na agad ang pagdinig bilang bahagi ng tradisyon ng interparliamentary courtesy. Nasa 27 billion pesos ang proposed budget ng Office of the President. Malaking bahagi nito ay lalaan sa paghahanda ng pamahalaan sa chairmanship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. 5 kongresista naman ang bumoto ng hindi pabor, kabilang na ang Makabayan lawmakers.
now of all times is not the time for parliamentary courtesy, but for full transparency in the budget process, especially for the budget of the Office of the President. Sinertify as urgent po ni Pangulong Marcos ang tatlong budget sa ilalim ng kanyang termino, no? 2023, 2024, 2025. Sa mga budget na ito, umaabot sa walang kapantay na 1 trillion pesos halos ang pondo na binuhos sa flood control projects. Kaya po kung may walang kapantay na pandarambo ngayon na nagaganap sa flood control, ito ay dahil sa walang kapantay ang pondong ibinuhos sa flood control projects ng Marcos Jr. Administration. Hataw Balita ngayon. Balak magsampa ng kaso ng ilang kongresista laban sa mga diskaya dahil sa pagdawit ng mga ito sa kanila sa kontrobersya at umano'y paninira sa kanilang reputasyon. Pare-parehong itinanggi ni Marikina City 1st District Representative Marcy Teodoro, Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar ang paratang laban sa kanila. May planong maghain ng reklamo laban sa mga diskaya sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, Quezon City 5th District Representative PM Vargas, Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia at Laguna 4th District Representative Benjamin Agaraw. Ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. I do not have any hand in any of the process. Ang paratang ng mga diskaya ay walang basihan. Hindi lang ito direktang pag-atake sa aking karangalan, kundi insulto sa aking mga kadistrito sa Lungsod Quezon na naghalal sa akin upang paglingkuran sila ng may buong katapatan at integridad. Ang trabaho ng mababatas ay magbasa at maging representante ng mamamayan sa pagbabalangkas ng national budget. Mukhang may political agenda ang pagdawit sa aking pangalan. Hataw Balita ngayon. Kinwestiyon ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang inilabas na sworn statement na mag-asawang diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Sa naturang statement, pinangalanan ni Curly Diskaya, maopisyal ng pamahalaan na sangkot sa korupsyon sa flood control project. Ayon kay Senator Pangilinan, katakataka na ma-involved sa flood control project lamang mula sa 2022 ang pinangalanan ng dalawa. Gayong una na nilang sinabi na mula 2016 pa ay may kontrata na sila sa pamahalaan. Giit ng senador, hindi pwedeng edited o Photoshop ang kanilang sworn statement at dapat ay isiwalat ng mga ito ng buong katotohanan nang walang pinagtatakpan na sinuman. Dagdag pa ng senador, hindi maaring maisailalim sa Witness Protection Program ang may ginagawang cover-up. Hataw Balita ngayon. Hindi tuloy ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa darating na September 23. Ayon sa pahayag na inilabas ng ICC kahapon, September 8, ito'y kasunod ng paghiling ng kampo ni former President Duterte ng indefinite adjournment dahil hindi umano kayang humarap ni FPRRD sa paglilitis. Bunso dito, pinagpaliban muna ang nalalapit na confirmation of charges upang magkaroon ng sapat na oras upang formal na pagdesisyonan ang naturang request ng defense team at iba pang mga kaugnay na issue. Magtatakda ang ICC pre-trial chamber ng susunod na petsa, oras na maresolba ang mga nakabinbing usapin. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya na pumayag si retired police colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma na tumestigo sa International Criminal Court o ICC sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng war on drugs. Batay na rin anya ito sa pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na kinakausap ng ICC. Pero
Nilinaw ni Remulla na wala sa DOJ na kumausap kay Garma. Samantala, kinumpirma ng DOJ na nasa Malaysia ngayon ang dating opisyal upang makipagkita sa mga tauhan ng ICC. I think she has agreed to be a witness, according to Senator Sonny Trillanes, because I've been working with Senator Trillanes because we have no real official relationship with the ICC except for the fact that we protect the witnesses who are here, who may be the subject of an ICC request. Hataw Balita ngayon. Aabot sa 287.5 billion pesos ang panukalang budget ng Department of the Interior and Local Government para sa taong 2026. Mas mataas ito ng 1.8% kumpara sa 282.3 billion pesos na budget ng ahensya ngayong 2025. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa proposed budget ng DILG, inihayag ng ahensya na ang 210 billion pesos ng kanilang budget ay mapupunta sa Philippine National Police. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., malaking bahagi ng kanilang pondo ay ilalaan sa modernisasyon sa hanay ng pulisya. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, sa mga susunod na araw ay sisimulan na nila ang Unified 911 sa buong bansa. Dahil dito kinakailangan anyang mag-upgrade ng equipment o kagamitan ng PNP at Bureau of Fire Protection o BFP upang maayos nila itong maipatupad. That is part of the 2026 210 billion, Your Honors. So when we say we modernize, of course we fully pay our PNP personnel, we fully equip them, and we fully train our personnel. So that we'll be modernized. And ang vision namin is we will be credible, efficient, and effective force. The radio system will be uniform on the push-to-talk POC. That it's a different system, sir, which is uniform now for the BFP and the PNP. Namely, the unmanned aerial vehicles will be enhanced so that we will have a 24/7 surveillance over the city and the country at all times, so that any security contingencies can be worked upon. And also to enhance the capacity of 911, the response vehicles will be increased for this year alone, another 500 vehicles and another 2,000 motorcycles. Hataw Balita ngayon. 7 maritime militia vessel ng People's Liberation Army at 2 Coast Guard vessel ang nananatili pa rin sa Ayungin Shoal. Batay ito sa monitoring ng Philippine Navy kahapon, ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Muli namang iginiit ng Philippine Navy na walang basihan ang China sa pag-angkin ng mga teritoryo sa West Philippine Sea na sakop ng Pilipinas. Maraming umiikot na malign influence, mga false narratives, misinformation, disinformation, malinformation. So we have been very deliberate in telling the public, be careful what we digest. Marami dito is there to justify their actions na alam naman natin historically, walang basis sa international law. Hataw Balita ngayon. Isang public consultation ang ginawa ng Department of Transportation at Land Transportation Office upang humingi ng opinyon sa iba't ibang grupo ng transport sector para sa panukalang pagbabago sa ilang proseso sa pagkuha ng driver's license. Sa ipinakitang proposal ng LTO, masigpitan na nila ang requirements para sa mga kukuha ng professional driver's license mula sa pagiging non-professional driver's license. Kinakailangan sumailalim sila sa theoretical at practical driving exam. Para naman sa mga driver na magdadagdag ng restriction, kakailanganin na nilang dumaan sa 32 hours combination ng theoretical at practical driving course. Ito po ay 4 hours na lecture, no, na ibibigay po sa mga applicants ng conversion po ng non-pro to pro. At kasama po rito yung about road safety, road courtesy, at marami pa pong ibang mga topic po na tayong i-discuss po dyan. Hindi na po kayo maghihintay ng 4 na taon. 2 taon na lang as professional driver, no, of either a lower class vehicle. 2 years lang, and then you take your theoretical and practical courses.
To this effect, meron na ho tayong mga, marami ng technology na ikakabit sa sasakyan. And we can monitor in a practical driving course, we can monitor yung performance ng driver. Hataw Balita ngayon. Inatasan ng Department of Transportation ang Land Transportation Office na ipatawag ang 2 DPWH engineers na umano'y gumamit ng peking driver's licenses para makapasok sa casino base sa investigasyon ng Senado sa flood control projects. Ipina-verify na ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga lisensyang ipinakita sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Lumabas sa investigasyon ng LTO na walang lisensyang nakarehistro sa mga pangalang Marvin Santos de Guzman at Joseph Castro Villegas na ginamit bilang alias ng 2 opisyal. Maglalabas ng show cause order ang LTO at magsusumite ng ulat sa komite ni Senator Rodante Marcoleta. Sinumiti na sa Australian Parliament ang draft legislation upang gawing independent agency ang Australian Centre for Disease Control o ACDC pagpasok ng 2026. Inaasahang titipunin ng ahensya ang mahahalagang impormasyon at mga eksperto upang protektahan ng bansa laban sa mga sakit at iba pang panganib sa public health. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Isinumite na noong September 3, 2025 ng Australian Government sa Parliament ang draft legislation sa pinakahihintay na pagsasabatas ng pagiging independent agency ng Australian Centre for Disease Control o ACDC. Ayon kay Minister for Health and Aging Mark Butler, Australia lamang ang bansang kalahok sa Organization for Economic Cooperation and Development o OECD na walang sariling CDC. Inaasahang magbibigay ang Australian CDC ng mataas na kalidad ng pagsusuri at payo sa mga lokal na pamahalaan gayon din sa publiko tungkol sa mga panganib sa kalusugan. Bukod dito, pangungunahan din ng ahensya ang mga nararapat na hakbang bilang paghahanda at tugon sa mga haharaping panganib. Pahayag pa ni Minister Butler, lumabas sa COVID-19 inquiry report na noong manalasa ang COVID pandemic, walang nakahandang plano ang nakaraang administrasyon. May kakulangan sa National Medical Stockpile. Maging ang age at healthcare systems ng bansa ay naghingalo. Ang pagkakaroon ng Australian CDC ay iminungkahi ng COVID-19 inquiry na siyang tinutugunan ng federal government. Sa ilalim ng ACDC, makakapagpalitan ng impormasyon ang iba't ibang estado at teritoryo. Sa gayon ay magkakaroon ng pambansang basehan tungkol sa mga sakit, bakuna at maging sa pondo. Kung sakaling pumasa at maging ganap na batas ito, magiging operational ang CDC sa January 1, 2026 sa ilalim ng isang Director General. Ayon kay Minister Butler, siguradong magkakaroon ng isa pang pandemic at titiyakin ng CDC na higit na nakahanda ang bansa. Danny Delieva, humahataw sa Balita Ngayon. Dinatikos ng Canola Council of Canada ang bagong pondo na inihayag ni Punong Ministro Mark Carney ngayong linggo. Kasunod ito ng pagpataw ng China ng 75.8% na tariff sa Canadian canola. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Binigyang diin ni Canola Council of Canada President Chris Davison na hindi tumutugon ang bagong pondo na inanunsyo ni Prime Minister Mark Carney sa tunay na pangangailangan ng industriya sa gitna ng krisis sa kalakalan. Inanunsyo ni Carney ang mahigit $370 million na suporta para sa sektor ng agrikultura, kabilang ang mga insentibo sa biofuel production, pagpapalawak ng loan programs at mga hakbang sa trade diversification. Gayunman, nagbabala ang mga lider ng industriya na hindi direktang tinutugunan ng mga hakbang ang agarang epekto ng 75.8% na tarifa ng China sa Canadian canola. Ayon kay Davison, hindi humihingi ng subsidy ang industriya kundi patas na akses sa pandaigdigang merkado.
Nagbabala naman si Rob Stone, isang magsasaka mula sa Saskatchewan, na maaari siyang malugi ng hanggang $150,000 ngayong taon kung bumaba ng $1 kada bushel ang presyo ng kanola. Pinalawig ng China ang anti-dumping investigation laban sa Canadian canola hanggang 2026 na lalong nagpapabagal sa resolusyon ng sigalot. Samantala, bumiyahe si Saskatchewan Premier Scott Moe kasama ang mga federal na opisyal patungong Beijing upang itulak ang negosasyon sa kalakalan habang patuloy ang debate kung dapat bang bawiin ng Canada ang taripa sa mga electric vehicle mula China. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Inilunsad ng Administrasyong Trump ang isang operasyon sa Massachusetts upang arestuhin at ipadeport ang mga undocumented immigrant. Ayon sa Department of Homeland Security, tinatarget ng operasyon ang mga tinaguriang criminal aliens na naninirahan sa estado. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinka. Tinawag ng Department of Homeland Security o DHS at ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE ang operasyon na Patriot 2.0 bilang pagbago sa pangalan ng naunang deportation surge noong Mayo na nagresulta sa pag-aresto na 1,500 katao sa Massachusetts. Tatagal na ilang linggo ang operasyon na target ang mga imigranteng pinalaya mula sa kustodiya ng lokal na pamahalaan sa kabila ng pagsisikap ng mga federal official na sila ikulong. Binatikos naman ng DHS ang mga sanctuary policies ni Boston Mayor Michelle Wu at sinabing dinadakip na ng ICE ang mga sex offenders, mga matay tao, drug dealers at miyembro ng gang na umano pinalaya ng mga lokal na otoridad. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Lumobo na ang bilang ng mga Venezuelan asylum seeker sa France at Spain sa unang kalahati ng 2025. Napalitan ng dalawang bansa ang Germany na minsan ang pangunahing destinasyon ng mga Venezuelan at Syrian na nais mag-apply ng asylum. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Lumabas sa bagong datos na hindi na Germany ang pangunahing destinasyon ng mga asylum seekers sa European Union. Nakakuha ang France ng tinatayang 78,000 aplikasyon para humingi ng asylum. Sinundan ito ng Spain na may 77,000 aplikasyon sa unang 6 na buwan ng 2025. Mas mataas kumpara sa 70,000 na natanggap ng Germany. Nagkaroon ng pagbaba ng mga Syrian applicant matapos bumagsak ang rehimeng Assad noong Disyembre. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, ang mga Venezuelan na ang nangungunang grupo ng asylum seekers sa Europa na umabot sa halos 49,000 applications. Ayon sa mga eksperto, ang mas pinahigpit na immigration policies ng Estados Unidos sa ilalim ni US President Donald Trump ang nagtulak sa mga Venezuelan na pumasok sa Europa at doon humingi ng asylum. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dallas, Texas, USA, ako si Abby Valdez. Magandang araw. Ngayong umaga, makakapanayam din natin si Ginoong Joseph Jaja P. Jose, Barangay Chairman po ng Barangay Hulo, Mandaluyong City, para alamin ang kalagayan ng mga residente dito. Magandang umaga po sa inyo, Kapitan Jaja. Lapit lang tayo sa microphone po. Kapitan, magandang umaga po. Magandang umaga po. Lapit pa ng konti, Kap. Salamat po sa... Ayan, napakabata nyo pa, Kap. Ilang taon na po kayo? Actually, I'm 47 years old po. Batang-bata. Ayan, kumustahin muna namin. Itong lugar, habang pumapasok kami kanina, sabi ko talagang thickly populated itong lugar na ito. Ilan ang populasyon nyo dito sa Mandaluyong, yung nasasakupan nyo po? So, binanggit nyo po talagang thickly po talagang, more or less po, nasa 50,000 po ang aming... Ulitin nyo nga po, baka nagkakamali ako sa pandinig ko, 15 o 50? 50 po, 50,000 more or less po, sa dami na po ng tao dito. Madami-dami, hindi biro. Ayan.
So 50,000 ang mga constituents nyo dito. Opo, 50,000. Tapos ang registered voters po is nasa 38,000. 38,000. Marami-rami ito. Marami po. Okay. Nung makita mo namin itong lugar mo, bagamat dito lang po kami sa may gilid, kasi makitid yung mga kalsada, mga iskinita. And I understand itong lugar na ito ay occupied dahil dito sa medical mission. Maraming salamat, Kap. Anong kalimitan ng mga idinadaing ng mga constituents nyo dito po? Siyempre, number one po talaga yung health. Even ako po, talagang nagdumadaing na rin po ako ng health condition. So, yan, yung mga dito, naman, cleanliness, yung basura, tapos, siyempre, yung lagi naman kami nakaantabay dun sa pangangailangan ng tao dito. Halos, yun, environment, siyempre, yung beautification, kasi yung barangay ko po is, is yung face po to, yung mukha to ng Mandaluyong. That's correct. From galing kayo ng Mandaluyong, ng Makati, going to the bridge po, mukha po namin agad, barangay po namin agad ang nakikita. So, maganda po namin. So mga kasambahay, kita mo kung paano niya ilarawan ni Kapitan Jaja. Totoo naman po Ang na-notice ko dito, hindi katulad din na ibang mga karatig na mga lugar. Huwag naman ikagagalit ng ibang mga LGUs natin. Malinis din po dito. Ayan. So nakikita ko, ang isa sa mga example ko dyan, yung Marikina, talagang maganda. Malinis. Tapos itong Mandaluyong nakita namin, wow, kahit paano dito, at least yung basura nasa ayos. Okay. Now, yung mga 50,000 na mga population, anong mayroon kayo dito? Mayroon ba kayo mga, anong facilities? Medical facilities, health facilities po? Meron po kaming 2 health centers na sinusupervise. Doon po, may mga libreng gamot din po. At may sarili rin po ang barangay namin na budgeted po ng barangay yung gamot po. Pero I'm sure sa dami ng mga constituents mo, that's not enough, di ba po? Talagang kinukulang po at talagang kailangan po namin ng tulong sa mga tulad nyo na nagbibigay ng mga tulong medical po. Okay. Is this the first time na pagdadausan po ng medical mission o mayroon na po mga nakalipas? Sa ibang mga NGOs, meron naman po. Pero itong UNTV, way back 2007 pa, na tatandaan ko na ako'y kagawad pa dito. Nagkaroon siya ng medical mission. Opo, this is the second time. Pasensya na po mga kasambahay kasi ang medical mission Kap na request doon sa tanggapan ni Kuya ay talaga naman po. Napakarami niyan. Maraming salamat. At isa po kayo sa mga napagbigyan at naulit-ulit ang medical mission na ito because ang medical mission hindi lang po pang Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Nga po, unahin ko na po yung pagpasalamat ko kay Sir Daniel. Talagang tumutulong po yan. Sabi ko nga dati pa tumutulong na. At napakapalad po namin. Kami po ay isa sa natulungan nyo. Sa dami ho ng barangay dito at sa buong Pilipinas, isa kaming nabigyan ng tulong. Okay. Dayan, let's find out kung si Adet, baka hahabol si Amigo Sherwin. Amigo Sherwin, isang magandang umaga muli sa inyo. Habol ka ng isang tanong dito kay Kapitan Jaja. Good morning po, Kap. Ayan. At okay naman po, Kap, yung pong narinig ho namin na sinabi nyo po, at least naasikaso po natin yung ating mga constituents dyan. Yung nga lang talagang marami po pala kayong mga residente po dyan. So, meron pa ho ba kayong iba pang mga kailangan dyan po sa inyong barangay, Kap? Sa ngayon po, yun nga, yung nabanggit ko, talagang nakafocus din po ako sa health conditions sa mga tao dito. Alam niyo naman po ang panahon, hindi na basta-basta. So, ang talagang number 1 na kailangan po namin dito is yung tulungan po sila. Lalo na yung mga elderly na talagang may nagkakasakit, mga bata rin po. Halos lahat po, wala na pong pinipili ang sakit. So, kailangan po talaga namin itong medical mission na kung pwede nga lang mag-request ng monthly, pwede. Kaso hindi alam ko, imposible dahil sa dami ng tao sa Pilipinas, natutulungan natin. Yun lang po. Salamat. Nakakaranas din ho ba kayo dyan, Kap, ng mga pagbaha kahit wala hong bagyo? Sa amin naman po, maayos naman po ang aming drainage system. Hanggang ngayon po, ang aming mayora hindi naman ho talaga tumitigil sa
sa paglilinis. Nakita nyo naman yung barangay ko is ginawaran po yan ng isang most cleanest barangay dito sa Mandaluyong. Kaya napansin nga ni Miss Annie, talagang pagpasok niya malinis yung kalye, malinis yung mga eskinita. So isa na rin siguro tong ginagawa kong paraan para maiwasan yung mga sakit dito sa aking barangay, dahil nga yun nga pinipilit ko na mag number 1 sa cleanliness, at nananawagan din po ako dun sa mga kabarangay ko na talagang panatiliin natin yung kalinisan para din po hindi na tayo magkaroon ng malalalang sakit dito. Yung baha po, manageable naman po. Meron kaming pumping station na lagi kami nakamonitor, lalo na si Mayora Menchi, talaga namang nakatutok yan, 24/7 po, nakatutok po sa amin yan, at minomonitor namin yung pagbaha dito. Dahil alam nyo naman, prone ang Mandaluyong sa baha. So nandito po kami talagang, yung nakabantay kami dun sa pumping station namin in case talagang lumakas yung ulan. Yun Ayun, maraming salamat po, Kap, at back to you, Annie. Maraming salamat, amigo Sherwin Colubong. Hindi na itatanong si Kapitan ay hands-on ito because naging SK Kagawad, mga kasambahay. And right now, barangay chairman na po siya. 1 year, mahigit ang kanyang 1 year and 10 months. And 10 months, mga kasambahay. So, Kap, doon sa ating mga kababayan, especially yung mga constituents nyo, na sa inyo po ang panawagan para dito sa medical mission ngayong umaga dito sa lugar ninyo po. Samantalahin ko na pasasalamat kay Sir Daniel, tapos sa UNTV po. Sa mga kabarangay ko, alam nyo naman, in-announce na namin to sa social media at sa mga residente natin. Nandito, welcome po lahat kayo dito sa UNTV Medical Mission. Isa lang panawagan ko po sa inyo, sana po patuloy tayong makipagtulungan sa ating barangay. At alam nyo naman, hindi ko na tinutulugan, pero dapat to, tinutulungan nyo rin po ako. So hindi ko po makakaya to kung hindi ko ay kasama, at sana magpapatuloy po ako at hindi po ako hinto sa pagsiservisyo. Sabi nga ni Miss Annie, hands-on po. Talaga pong hands-on ako. Halos ito, umagang-umaga gising na ako para sa inyo. Congratulations, Kap. Isa kang huwara ng isang tunay na public servant. Maraming salamat po. At sa pangalan ni Kuya Daniel Rosso, nagpapaabot po kami ng pasasalamat at naging daan para makapaglingkod muli dito sa inyong lugar. Maraming salamat. Maraming salamat, Ginoong Joseph Jaja P. Jose, Barangay Chairman po ng Barangay Hulo, Mandaluyong City. Magandang umaga po. Nagbabala si Manila City Mayor Isko Moreno na hahabuli ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang mga kontratistang hindi nagbabayad ng buwis. Ito'y matapos ihayag ng alkalde na nasa halos 100 mga kumpanya na may hawak ng flood control project sa Maynila ang hindi nagbayad ng tamang buwis. Ayon sa alkalde, 12 million pesos na ang nakolekta nila simula ng ihayag dito sa publiko kamakailan na nasa 100 mga kumpanya sa Maynila ang mayroong flood control projects na hindi nagre-remit ng kani-kanilang mga kaukulang tax. Kinabibilangan ito ng St. Timothy Construction Corporation at iba pang mga kumpanya nina Curly at Sara Diskaya. Inaasang aabot ng higit 200 million pesos ang kabuang buwis na dapat makolekta mula sa mga contractors. If there is criminal aspect of it, then we'll file criminal cases. Hindi kami mangingimi. But don't get us wrong. Kita mo, haba ng pasensya namin. Bago namin file na kaso, we make sure that due process of law were observed and evidence is present, then we'll make them liable. Hataw Balita ngayon. Nasa higit 53,000 na mga websites na may kaugnayan sa online sabong na take down ng Department of Information and Communications Technology ayon kay Secretary Henry Aguda. Ayon sa kalihim, agad inaalis ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang URL o Uniform Resource Locator na isang website na may kaugnayan sa online sabong. Noong 2022, na-ban ang online sabong dahil sa mga krimen na may kaugnayan dito at pangamba ng publiko na pagkalulong sa sal. Hataw Balita ngayon. Maglulunsad ng 5 taong programa ng Co-Insurance Pool ang Department of Agriculture sa 2026.
Popondohan ng World Bank ng $70 million ang naturang proyekto na layong maibsan ang epekto ng climate risk sa agrikultura. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nasa 750,000 na mga magsasaka at mangingisda ang makikinabang sa loan agreement. Ang Department of Finance ang magsisilbing borrower ng pera habang ang DA naman ang magpapatupad ng proyekto. Alamin po ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng September 9. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau. Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, September 9, 2025. Unahin po muna natin yung mga inilabas sa thunderstorm, mga inisyu natin na thunderstorm advisory sa ating bansa. Makikita po ninyo, meron tayong mga thunderstorm advisories particular na sa may bahagi ng Kabisayaan. Ay inilabas po natin ito bandang around 4:15 AM at maaaring magtagal hanggang bandang alas 6 ng umaga. Posible pong makaranas or nakararanas ngayon ng mga moderate up to sometimes heavy rains po, particular na sa ilang bahagi ng Negros Island region, Central Visayas at sa may Eastern Visayas. Muli po, no, para sa mas kumpleto at updated ng mga thunderstorm advisories, rainfall informations, general flood advisories at gayon din yung mga heavy rainfall warning, bumisita po tayo sa ating website panahon.gov.ph. Makikita nyo po itong mapa na ito kung saan makikita nyo nga yung ating mga latest mga in-issue na mga warnings sa buong bansa. At sa ating latest satellite images naman, makikita natin ang patuloy na pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko na siyang magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Southern Luzon, yung Bicol region, kasama ilang bahagi ng Mimaropa at Quezon Province, at maging din dito sa may area po ng Panay Island at sa may area ng Eastern and Northern Samar. Ang nilalabing bahagi nating bansa, makikita nyo halos wala masyadong kaulapan sa may area ng Mindanao at gayon dito sa Luzon, kaya asahan natin generally fair weather ang mararanasan sa araw na ito na may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, ito pong bagyo na ating minonitor nitong mga nakarang araw ay naglandfall na nga sa may southern part ng China. Ito yung ating bagyong Lani na may international name na Tapa. So inaasahan po natin within the day posibleng malusaw na ito or maging isang low pressure area na lamang. Sa ngayon nga, sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility, wala na tayong minomonitor na low pressure area na maaring maging bagyo. So posible po hanggang sa weekend, medyo maliit na yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility base sa pinakauling datos natin ngayon. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang may tsansa or magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Bicol region kasama yung lalawigan ng Quezon at mga lalawigan ng Romblon at Marinduque. Dulot pa rin yan ng easterlies o yun ang hangin ang nagbumula sa karagatang Pasipiko. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas pa rin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. So malaking bahagi po ng Luzon ngayon, generally fair weather yung mararanasan. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 23 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 26 to 33 degrees Celsius, sa Metro Manila nasa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi naman 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin itong lalawigan ng Palawan ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman 25 to 32 degrees Celsius. Samantala sa Kabisayaan, mas malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa bahagi ng Northern and Eastern Samar. Makararanas din ng halos na ganitong panahon sa may area naman ng Capiz at Taclan, dulot din ng easterlies. Ang nilalabing bahagi ng Kabisayaan, makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, pwede rin po sa bandang madaling araw. Normally, nagkatagal ito ng 1 hanggang 2 oras. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius, sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, makikita po natin na wala masyadong kaulapan tayong na monitor, kaya asahan pa rin natin generally fair weather sa malaking bahagi ng Mindanao.
Asahan pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 25 to 32 degrees Celsius yung agwat ng temperatura. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, banayad. Hanggang sa katamtaman yung magiging pag-alo ng karagatan dito sa ating bansa. Samantala, mag-ingat pa rin po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas ito ng alon ng karagatan at magiging delikado, lalong-lalo na sa mga maliliit ang mga sasakyang pandagat. Samantala, ito po yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Hanggang towards the weekend, inaasahan po natin na bukas, posible pa rin na medyo maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Bicol Region at Quezon Province. Samantala, pagdating po ng araw Huwebes hanggang Sabado, magpapatuloy itong monsoon break. Ang pag-iral pa rin ng easterlies ay magdadala ng generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa, pero posible pa rin yung mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. So mainam, magdala pa rin po tayo ng mga pananggalang sa ulan. Ito yung mga pag-ulan tumatagal ng mga 1 hanggang 2 oras, pero hindi natin inaasahang malawakan po. No? So generally po, fair weather tayo hanggang sa pagdating ng weekend. Maliit din yung tsansa, base nga po sa mga datos natin na magkaroon tayo ng bagyo until the weekend. Muli po, pwede pa rin itong magbago, kaya patuloy na mag-update ang Pag-asa sa lagay na ating panahon. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog, ganap na 6:03 ng gabi. At para sa ating mga latest updates sa lagay na ating panahon ng klima, maaari po tayong bumisita sa iba't ibang mga social media platforms at website ng Pag-asa, sa X, Facebook at YouTube, at sa ating mga websites pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday sa inyong lahat. Salamat po. At napanood niyo po ang update mula kay Pag-asa Weather Specialists, Obet Badrina. Obet, magandang umaga sa iyo. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalaki. Binuksan na sa publiko ang bagong engineered sanitary landfill sa Ligao City. Layo ng paggawa nito ang maipromote ang proper waste management at environment protection sa mga mamamayan sa bayan ng Ligao sa Albaya. Si Ryan Salatandol humahataw. Binuksan na ang pinakabagong sanitary landfill sa bayan ng Ligao City. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga lamang ng 27 million pesos sa kabuuang gastos, malayo sa 60 million hanggang 100 million project sa paggawa ng isang regular landfill. Ayon sa alkalde ng lungsod, ginawa nila ang lahat ng paraan upang mapababa ang costing ng kanilang proyekto. Ang pinakabagong landfill na ito sa lungsod ay magsisilbing imbakan ng basura ng buong syudad. Dagdag pa ng mga otoridad, sa pagbubukas nito ay maisusulong sa mga mamamayan ng lungsod ang proper waste management, environment protection at tamang pagdidispose ng kanilang mga basura. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ng pahayag sa Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao Jr. matapos itong may isama sa pinangalanan ng mag-asawang Diskaya sa ginawang Senate hearing ng Blue Ribbon Committee kahapon. Ayon sa social media post ng mambabatas, itinanggi nito na humingi siya ng pera sa mga Diskaya kapalit ng proyekto sa distrito ng Laguna. Nakahanda umano ito magsampa ng kasong libel at perjury sa mag-asawang Diskaya. Ngayong idinadawit ang kanyang pangalan hinggil sa maanumalyang flood control project. Matitinding sagupaan ang nasaksihan ng mga manonood ng UNTV Cup Executive Face-Off nitong linggo.
Nagtagumpay sa dikit na laban ng DOJ Beacons kontra sa GSIS Furies at ang Judiciary Magis kontra sa PNP Responders. Nananatili namang undefeated ang AFP Cavaliers matapos nilang putuli ng 5-game winning streak ng BJMP Greyhounds sa isang matinding bakbakan ng dalawang powerhouse team. Si JP Nunez sumahataw. Look at that. It's an open shot. Nice drive. That'll score. Sa ikatlong round ng quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025, puwersado ang bawat kupunan na habulin ang top 4 spot upang makaabante sa next round, habang ang mga kupunan na may advantage ay todo bantay sa kanilang team standing. Sa first game ng triple header match sa Novadesi Convention Center sa Quezon City, halos dikit lang ang naging bakbakan sa hardcourt ng DOJ Beacons at ng GSIS Furies. Mula first hanggang fourth quarter, ilang ulit nagkaroon ng deadlock at lead changes na nagpahirap sa parehong kampo na makuha ang upper hand. At sa huling 4 na minuto bago matapos ang fourth quarter, parehong 56 points ang score ng dalawang kupunan. Umangat ang DOJ Beacons ng 1 puntos matapos ang free throw ni Prosecutor Borgie Kalugay. Parehas na dagdagan ng 2 points ang score ng dalawang kupunan bago pumasok sa last 2 minutes of action, 60-58. Lamang pa rin ang DOJ Beacons. Tinangkang humabol ng GSIS Furies sa huling minuto ng laban, ngunit tanging ang free throw lamang ni Homer Garcia ang naibuslo bago matapos ang laban. Natapos ang laban sa score na 61-59. Basta bigyan natin ang best natin. Basta laban tayo, matalo manalo, kasi importante ilalaban natin yung game. Players talaga, bigla kaming kulang ngayon, maraming wala. Kaya yung rotation ko medyo bumilis. Tapos yun, kaya medyo napagod yung mga boss. Kaya siguro talaga nakahabol yung DOJ nung second half. Inirang naman na best player of the game si Attorney Nonilon Tagalikod na kumamada ng 19 points, 6 rebounds, 2 assists at 2 steals. Noong mga nakaraang kasing laro, it's like we were not playing to the best of our ability. Ngayong araw, sabi namin, let's trust ourselves, let's trust each other, and let us give each other a chance. So hanggang dulo, sabi namin, kaya natin to, laro lang tayo. But we're gonna have a good one. The first touch, Pegalan, good feed, 2 points agad. The baseline of 10. Paso! Yes, I know. Sa second game, laban ng parehas na mabibilis at maliliksi na AFP Cavaliers at rookie team na BJMP Greyhounds ang nagtapat. Subalit nanaig pa rin ang AFP Cavaliers at nanatiling undefeated. 3 player ng BJMP Greyhounds ang kumamada ng double-digit scores para sa kanilang kupunan. Si Jail Superintendent Ricky Pegalan na nag-ambag ng 12 points, si Jail Superintendent Jesse Gingoyon na may 17 points, at si Jail Superintendent Cassius Verbo na may 13 points para sa combined points na 42 points. Tinapatan ito ng 2 manlalaro ng AFP Cavaliers na sina Commander Paul Carbajal na nagtala ng 29 points at si Lieutenant Colonel Alfie Cabael na umambag ng 12 points para sa combined 41 points. Sa pagtatapos ng first quarter, double-digit ang naging lamang ng AFP Cavaliers sa score na 20-7. Naalagaan nila ang kalamangan hanggang sa maiwan ang 20 puntos na tambak sa pagtunog ng buzzer kontra BJMP Greyhounds sa final score na 83-63. Hindi kami nagkumpiyansa at yung depensa namin ng first quarter hanggang fourth quarter is na-maintain namin. Una yung talaga, height, tsaka yung presence nila sa ilalim. Mas advantage kasi sila sa height kaya yun talaga yung naging problem namin. Nananatiling undefeated sa liga ng mga public servant ang AFP Cavaliers habang naputol naman ang 5 winning streak ng BJMP Greyhounds. Best player of the game si Commander Paul Carbajal mula sa kanyang double-double performance, 29 points, 25 rebounds, 1 assist, 2 steals at 5 blocks. Yung BJMP
talagang sobrang nahirapan din kami. Yung preparation lang talaga yung nagdala for this victory. And of course, yung relentless namin, yung will to win, ayaw naming mabahiran yung winning record namin. And of course, yung teamwork namin. Good left-handed stab. Long cross-court pass. Nardo cuts through two defenders. Limbawan. Open shot Garcia. At sa huling game ng triple-header match, naging mainit ang bakbakan sa hardcourt ng Judiciary Magis at PNP Responders sa endgame ng laban. Tabla sa 64-all ang score bago pumasok sa last 2 minutes of action. Parehong desperado ang dalawang koponan para selyuhan ang kanilang panalo. Pinilit ng PNP Responders na makahabol hanggang sa pagputok ng buzzer. Subalit naiwan sila sa 4 na puntos na kalamangan. Final score, 73-69 in favor of Judiciary Magis. Ni-instill ko lang sa kanila na they have to do their role. Kasi very important yun, even though na hindi sila umi-score. But again, nakakontribute sila in the little way, malaking bagay sa amin. Breaks of the game lang, may mga tawag na hindi na pumabor sa amin. Ganun lang talaga hindi pumabor sa amin, hindi kami namin nakuha yung panalo. Best player of the game si Attorney Ronel Nardo ng Judiciary Magis sa kanyang inambag na 23 points, 7 rebounds at 4 assists. Naganda talaga kami kasi alam namin yung mga team sa kabilang bracket sobrang lalakas talaga. Tsaka alam namin ang PNP talaga sobrang masasagat talaga kami sa takbuhan. So talagang pinagandaan ng coaching staff talaga yan tsaka ng mga teammates ko. Matapos ang mga laro nitong linggo, nangunguna pa rin sa standing ang undefeated na AFP Cavaliers sa kanilang 8-0 win-loss record. Pangalawa ang Judiciary Magis na may 7 panalo at 1 talo. Pare-parehas naman na may 5-3 win-loss record ang top 3 na GSIS Furies, top 4 na BJMP Greyhounds at top 5 na Ombudsman Graph Busters. Pareho naman na may 5-4 win-loss record ang PNP Responders at DOJ Beacons na nasa 6th at 7th spot. Habang nasa huli ng team standings ang Executive Branch Commanders na may 4-4 win-loss record. Abangan ang susunod na bakbakan sa hardcourt sa darating na September 10, araw ng Miyerkules sa Amoranto Arena sa Quezon City. Sa unang laban, haharap ang top 3 na GSIS Furies sa undefeated na AFP Cavaliers. Sa second game, maghaharap ang rookie team na BJMP Greyhounds at Judiciary Magis. At sa huling game, ang Executive Branch Commanders versus Ombudsman Graph Busters. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 146, talatang 8. Idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng bulag. Ibinabangon ng Panginoon ang mga nasusubasob. Iniibig ng Panginoon ang matuwid. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-9 sa buwan ng Setyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Maraming salamat. No more bati, Adet. And Dayan, thank you very much. Yung iba, bukas na. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, good morning sa ating mga members ng Church of God na nandito sa Hulo, Mandaluyong City. NTV Radio La Verdad 350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.